We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Drug den sa Naga City sinakyadakan mga otoridad. 5 persona arestado. Kotse nahulog sa ampas sa Virac, Catanduanes. Asin, maabot sa 600 na jovenes nagpartisipar sa youth camp sa Camarines Sur. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Pigtutubudang drug den sa Naga City pigsakyadakan mga otoridad. 5 persona arestado asin nagpositibo pa sa drug test. Ang detalye tinutukan ni Chris Novelo. Sinakyadakan mga otoridad ang pigtutubudang drug den sa Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Arestado ang 5 persona kaibana na mag-live-in partner na nagsisirbing maintainer kan drug den. Nako as operasyon ang nasa 15 gramo ng pigtutubod ng shabu na nagakantidad din 42,000 pesos. Antes ang nasambitan ng operasyon enot nang naaktuhan kan mga otoridad na nagpapat session sa lugar ang nasambitan ng mga persona. Mas napatutuhan pa inikan magpositibo ang mga suspect sa kinundusir na drug test. All walks of life yung parokyano nito. Continuous anti-drug operation ang kinandak namin dito. Series of casing and surveillance. Susog sa Barangay Council kan Concepcion, Pequeña, pira sa mga nagkadarakop sa operasyon ang P-Woods o person who use illegal drugs na mahigot na pigbabantayan kan barangay. Sa ibong kaini, nagdidikit naman subuot ang mga pigbabantayang persona na imbulto sa paggamit ng illegal na droga sa nasabing barangay. Sa tuyang monitoring po, kadikit dala po siguro nasa 13 na lang yan. Dati po 100 plus po yan kabos. So nabawasan na po yan. Itong mga surrenderista nag-undergo sindaning itong sa P-Woods, person who use drugs. Dayman nagpapakampante ang barangay sa ibong kan pagdikit na kan mga personang minumonitor na imbulto sa illegal na droga. Kay Baran si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Sarong kotse ang aksidenteng nahulog sa haros 7 metrong rarum na ampas sa banwaan kan Virac, Catanduanes. Sigun sa Virac MDRRMO, nahulog kaya ang enota na ruweda kan lunadan sa gilid kan tinampo. Mantang nakapundo ini. Huli kay ni nagbaba ang driver para hilingon ang nangyari. Dai sumuot kay ni narisa na dai niya tultul na naitaas ang handbrake kan kotse. Rason para magdiretso ang lunadan sa ampas. Maswerte man na dain na kulugan na ang driver kaini. Sa mga driver, palagi natin na i-check kung yung halimbawa bababa po tayo ng mga sasakyan, pakiop yung mga yung susi, pa-check yung handbrake, and then mag-park muna tayo ng maigi bago iwanan yung mga sasakyan. Munyan na aldaw sa tuyang pigse celebrar ang Blood Donor Day. Ang BMC Bicol Transfusion Science Center nagkaigwanin maghapon na blood donation drive. Kumusta unta naging turnout kaiyan asin anestado kan supply kan dugo sa blood bank kay Dr. Diana Sara Donakaw, ang donor screening physician kan BMC Bicol Transfusion Science Center. Diyos marhay na hapon po Dr. Diana. Yes, marahin hapon po sa inyo. Good afternoon po sa gabos na naghihinanyog. Yes, Doc. Tanuta po kinukundusir. So sa ngunyan po, yes po, Doc. Yes, kinukundusir ta po ini yung ini pong sa tung activity because of the World Blood Donors Day, which is always
celebrated every June 14 yearly. So yun po yan, and then po sa gabos po ng mga munisipyo, ang ang libmanan po ang talagang nagtauning entusiasmo para iyo ang mag-organize kaini pong big event na ini. Doc, sa maghapon And po, also, piraan na kolekta sa- tang dugo? Sa maghapon po, nag-abot kita ng 680 all-female donors for this particular activity. Say na po inidadarahon, Doc? So ining 680 na blood collected will be brought to the Bicol Medical Center sa Bicol Transfusion Science Center para po for blood processing and blood testing. So pagabos po na nagibo na iyan, it can be it is ready to be to be transfused to our patients, especially duman sa mga nangangaipo po ng mga pasyente ta. Oo, Doc, kumustahon ta lang po ang estado kan supply kan dugo dyan sa blood bank. Kulang po ba? Kaya kita nagsasagibo kan siring na mga aktibidad. Actually po, daima sa nagkukulang. This particular activity is being done as an augmentation to our blood stocks at Bicol Medical Center, Bicol Transfusion Science Center. So ini po para lang pang-augment, bako sa kung ano pa man. Actually sa ngunyan po, I think yesterday the status of our blood stocks yesterday was nasa level 1 po kita kasi day pa nga po included ining nako ang ngunya na hapon na 680. But basically pag halimbawa po siguro na add up na ini yung ining blood stocks na nakuha ngunyan, it will be siguro maglalangkaw ang level So as of now adequate naman po. Igwalang po kitang mga blood blood type na na medyo hababa ang stocks like yung ating blood type B, but the rest of the blood stocks ay adequate naman po para sa ating mga patients. Opo, Doc, gurano po Yan po. ka-importante na igwa kita pirmining nakareserbang dugo sa blood bank. It's very important po na igo kitang pirming dugo dyan kasi sa kadaklan po kan sa itong mga pasyente na nangangaipo, especially for those who are being dialyzed sa kidney, sa mga patient na dinadialysis, doon sa mga patients na may cancer, and gabos po ng mga nangangaipo ng blood para po masuplayan ta po sinda. Actually po, sa mga pagkakataon na iniyo, because of our blood collection, at least pwede po kitang makatabang din even sa ibang facilities na nangangaipo po ng dugo, even outside the network of BMC. Kasi po ang BMC, ang nasa blood zonal network niya ay ang the whole of Camarines Sur, Camarines Norte, and San Pascual Masbate. So sometimes, pag halimbawa magayon po ang satong stocks, we can also give and share our blood to other facilities even outside the Bicol region. Alright, Diyos mabalos po, Dr. Yan, Diana kaya po Sara importante Donacao, din po kan ang- BMC Bicol Transfusion Science Center. Abiso para sa satuyang mga motorista, magpakarga na ngunya na weekend. Sigun kaya sa Department of Energy laoman ang paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo sa masunod na semana. Sa pagtataya kan Oil Industry Management Bureau kan DOE, base sa 4-day trading malangkaw nin 60 centavos hasta 85 centavos per liter ang gasolina, 1 peso and 45 centavos hasta 1 peso and 70 centavos per liter naman sa diesel, mantang 1 peso and 85 centavos hasta 1 peso and 90 centavos per liter ang ilalangkaw sa presyo kan kerosene. Kabala sa mga rason kan paghiro kan presyo kan mga produktong petrolyo, ang pagkusog kan global demand asin pagbaba kan produksyon kan krudo sa Amerika. Kadakol na mga deboto ang nakisumaro sa taunang Caracol Festival of Fluvial Procession kan imahen ni San Antonio de Padua, ang patron kan Mercedes Camarines Norte, kay banan ang iba pang imahen kan kada barangay sa Banwaan. Agaw atensyon man ang magagayo na floats o mga fishing vessel na pigbugtakanin man lain-lain na disenyo na piglunadan kan mga imahen asin mga deboto. Sigun sa Municipal Tourism Office, apwera sa pagiging religious activity, nagiging pangenot na atraksyon naman ang Caracol Festival kaya dakol ng mga turista ang nagbibisita sa Banwaan.
Sa katunayan, kasabay kan ginibong kompetisyon sa pinakamagayon na float, kabale sa mga nagpartisipar digdi, ang gikan pa sa ibang lugar sa Bicol Region, asin Quezon Province. Sigun sa mga otoridad, naging matuninong ang kabilugang Caracol Festival asin mayong anumang insidente ang nairehistro kasabay kan aktibidad. Ito pong Caracol Festival ay dinarayo na po sa ngayon. Gawa po ng makikita nyo naman, napakaganda po yung mga dekorasyon ng bawat bangka. So kaakit-akit po talaga ito sa ating mga turista. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Tulay na nagkokonektar sa mga banwaan kan Gainza asin Pamplona, Camarines Sur, dakulang tabang subuot para sa mas madali asin haraning biyahe kan mga residente kan parehong lugar. Ang estado kan pigigibong tulay, aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Calinog. Jessica? Kate, sigun sa DPWH Camarines Sur 2nd District Engineering Office, nasa 90% complete na itong tulay na nagkokonektar kan Banwaan kan Pamplona asin Gainza. An kay po na sa naman makonkreto itong agihan pasakat duman sa tulay na alagad sa ngunyan nga ni day pa inikabali duman sa mga napondohan. An porsyon na inikan Bicol River, iyong nagsusuway kan Barangay Patong Pamplona asin Barangay Loob kan Banwaan kan Gainza, Camarines Sur. Baroto ang gamit kan kadaklan nganing makabalyo, ta shortcut da ini kumparar kun sa highway pamaagi. Alagad ngunyan, an mga residente kan duwang banwaan, pati na kan pagtaraid na lugar, igwananin maagihan na dai na kaipuhan pang magbalyong salog. Iwas traffic. Pandua distansya haraning Maray sa Naga, mga almost 10 kilometers ng away from Naga City. Compared to highway, mga 30 minutes, digdi samantala 10 minutes lang. Ini ang 60 meters patong loob bridge na sa ngunyan nasa 90% ng haman. Mantang patapos na, dai pa naaagihan ngunyan ang tulay. Dai pa man kaya natatapos ang approach o pasakat digdi. Alagad ang craneway sa gilid, pigaagihan ng ngunyan kan mga motorista. Kadto dai ka makaagi makatod ta salog. Ngunyan pwede na makaagi ang daw anong sasakyan. Ang mga may lunad na pasahero man, para mientras na pigpapababa, asin naglalakaw na sa namo na pabalyo sa craneway. Yan, may ning salog. Salog yan, nagpapadawit lang kami dyan. So, after how many years na naghali ako igdiyo, ngunyan, magayon na ang kang loob to Patong. Taong 2022 papigpuunan ang konstruksyon kan nasambit na access road, sigon sa DPWH Camarines Sur 2nd District Engineering Office. Sumayo kaya siyang release ng 2024. That's why medyo nauudlot duman si project implementation. Pero tig-request ko yan for 2025. And yan, waiting kita sa fund. Ang pigre-request na pondo para sa pagpapakonkreto kan approach o itong pasakat sa tulay. Sa ngunyan kaya, madrigal soil mo na ang piglalaag, nganing sa bulanin Hulyo. Mabukasan naman ini para maagihan kan mga light vehicle, taan craneway, hahalio naman. Sigun sa DPWH, Kate, pag napakaray na itong temporary access road o temporary approach, pasiring duman sa tulay, pwede naman ining maagihan kan iba pang mga bihikulo na laog duman sa 10 tons capacity kan tulay. Pigserto man nga ni kan opisina na pigigibunin daan gabos na paagi, tanganing an gabos na sa indang napuuna na proyekto, mapondohan asin matapos namang mahaman sa mas madaling panahon. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Mga kapuso, mayong piglalaoman na mabibilog na raot nin panahon sa nasyon ngunyan na weekend. Sigun sa Pag-asa, ang nakakaapektar ngunyan iyo ang maluyang southwest monsoon o habagat sa western section kan Mindanao. Alagad sa aga, piglalaoman na bubutungon ini parayo sa nasyon kan ridge of high pressure area, kaya posibleng daina na maaapektaran pa sa weekend.
Sa datos kan Metro Weather, makukusog na pag-uuran ang laoman sa Camarines Provinces ngunyan na aldaw. Mantang katamtaman na pag-uran man sa natatadang parte kan Bicol Region. Mainit asin maaliwalas na panahon man ang malalaoman sa weekend sa dakulang parte kan nasyon apwera sa warak-warak na pag-uuran. Father's Day na sa Domingo, Hunyo 16. Alagad yun yan pasanang aldaw sa tuyang bistuhon ang sarong ama sa banwaan kan Pili Camarines Sur na sa nakalihis na 10 taon iyo ang nagsirbing ina asin ama sa saiyang mga aki. Uya ang istorya ni Jessica Kalinog. Paghugas kan mga kinakanan, paglinig asin pagsyertong presentable ang harong. Pira sa naiyan sa mga urual daw na pigsisibutan kan 52 anyos na si Eduardo kan Barangay Santo Niño, Pili Camarines Sur. Sa nakalihis na 10 taon, puun kan bawianin buhay ang nagkahelang niyang agum kan 2014. Kung may rapon pa lang kaya, pag solo parents, sa imo gabos na trabaho, tapos pag-alaga kan mga aki, mamata kaning amay, ihatod mo pa sa eskwela, bago ka malaog sa trabaho, maatid ka pa sa eskwela. Halos sa imo gabos nakaasa ang solo parents, pagdesisyon sa buhay. Dating OFW si Eduardo, alagad kan magpandemya, day na siya nakabalik sa abroad. Kaya ang pagtanom nin mais asin iba pang agricultural product, ang pigkukuanan niya ngunyanin pansustento sa nagkaklase pang aki. May mga pagkakataon daan na napapagal naman siya, alagad maray na sana, tayaon manan sa iyang ina na si Nanay Nida, para tabangan asin magiyahan siya sa pagiging ina asin ama sa iyang duwang aking babayi. Kaipuwantang gibuhon na mapaeskwela ta ang mga akita, ta iyo man lang yan ang maipapamana ta sa akita, saka dahil pagpailing na maluya kita. Kailangan pirming ipailing ta, pag matata, makusog kita. Sigun Kipili Association of Solo Parents Federation President Johnny Merlibardo, na ipasar na sa saindang banwaan ang ordinansa na nag-a-adapt kan Expanded Solo Parent Welfare Act kung saan matatawan in 1,000 pesos monthly cash assistance ang mga registered solo parent sa bilog na taon. Nagbuburo barangay kami para ma-organize na maray ang Pili Association of Solo Parents sa Pili. Big-encourage misinda kasi sayang ka itong mga benefits na nakukuha. May cash assistance, may educational assistance, kung ano-ano pa. Sabi ko, dapat i-abilin doon kasi mandato ini kang national. Bako man subuot kabawasan sa pagkalalaki kung magparehistro komo sarong solo parent sa opisina kan DSWD. Tasiring kan mga ina, sindang mga ama, nangangaipuhan manintabang asin suporta hali sa gobyerno, magin sa mga kapwa ninda solo parents, nganing magpadagos man sa saindang buhay. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Good news mga kapuso, hulit na may pirang Bicolano nang nanggana sa Weeks 1-4 ka nagpapadagos na kapuso big time panalo. Kabalad dyan ang duwang taga Camarines Sur na nanggana na nintig 70,000 pesos cash. Baka kamuna ang sunod na manggana kaya ano pang hinalat nindo mga kapuso. Hasta sa July 5, 2024 na sana pwedeng magpadara nin entries. May tsansa pa kamong manggana sa mga masunod na semana nin daily and weekly cash prizes as in 1 million pesos cash sa grand draw. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts or scam text. Ang notification kan kapuso big time panalo winners maagisa na po sa official call o text message kan GMA. Pwede man kamong magbisita sa Facebook page kan GMA Promos as in microsite para sa official announcements. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Tres anyos na padre de pamilya sa Tigaon, Camarines Sur, gadan makalihis makuryente. Biktima makaagsa na subuot nin ilaw sa agihan sa kataid kaining residensya na may lamay. Otoridad may pagirumdum sa paghiro sa mga electrical wirings. Tutukan sa report ni Chris Novelo. Nakatukaw lang po siya duman sa so kapot niya tong wire.
Arog kaini iniladawan ni Rio kanabutan kaini sa likodan kan sa indang harong an sa iyang 43 anyos na live-in partner. Mayo na ning buhay asin kapot unwire na ini. Istorya kaini pigpurbaran kan sa iyang kasaruan na mapailawan ang agihan kan mga nakikilami sa indang kataid na harong. Mayo man subot siya kan mangyari ang insidente kaya lakilaga na sana siya sa sinapo kan biktima. Suwer po kapot niya. Tapos may ilaw po siya duman ilalagayod. Nabayaan kainian sa iyang live-in partner asin 4 nindang aki. Sa pag-imbestiga kan tigaon MPS, posibleng nakaputan kan biktima ang live wire dalan para makuryente ini. Sa kusog kan pagkakakuryente sa biktima, nagsapo ini ninman ay nalugan sa iyang lawas. Pagirumduman kan otoridad na sa mga lisensyadong elektrisyan ipahiling ang mga linya ning kuryente, nganing malikayan ang siring na insidente. Di po kita basta-basta hiro ning mga bagay lalo na yan po ning yung mga electrical wiring ko dahil man po kita otorisado. Dahil pwede po yan magkausap na distroso po ang satuyan ng buhay or pati po ang satuyan mga pagstatire. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. 116 na kaso asin duwang nagadan huli sa COVID-19 na itala sa Naga City. Kadaklan sa mga ini, bakunado kontra sa nasambit na helang. Ang Epidemiology and Disease Surveillance Officer kan syudad may maabot iklaro sa nagtitinir na COVID-19. Uyan report ni Jessica Kalinog. 7 COVID-19 cases ang nagtitinir na aktibo ngunyan sa syudad kan Naga. Tigsararo na kaso ang Barangay Bagumbayan Sur, Concepcion Pequeña, Pacol, Panikwason asin Triangulo, mantang 2 sa Barangay San Felipe. Sigun kay Kapitan Alfonso Rodriguez, posibleng sa ospital ini na-detect. Mantang mayo naman in striktong protocols na pigpapautob, pigaabisuhan nindaan mga residente na padagos sa nang maglikay. Na kung igwanin mga kalintura or ano man na kamatian, magdiretso na sa ospital. Natangani na matawan ng tulos ng magkakanigong atensyon kang doktor. Pun January 1 hasta June 11, 2024, nagpakol na sa 116 ang kumpirmadong kaso kan COVID-19 sa syudad. 2 sa mga iyan ang binawianin buhay. Alagad ay man subuot ini nakakaalarma. Majority kaning mga kaso na nagkaka-COVID is nagfo-fall duman sa mild to moderate cases. Ibig sabihin po, ini si mga tao usually na nabakunahan na. So ini si mga tao na igwan ng proteksyon. Pagtaong doon pa ni Dr. Mejaro, ang pighali, iyo ang pandemya. Alagad ang COVID-19 virus, nagtitinir pa. Kaya di man may ibitaran na may mairehistrong kaso o magadan, huli digdi. Ang pinaka-advice may always kayo is to seek early consult. Kasi pag naaaraman tatulos na inipalan ay positive for COVID, inipalan ay bako man COVID. So mas madali tapong maiiwasan na magkaroon pa ng another na mga pagdakol ng kaso. Importante mandaan na padagos pa kusugon ang immune system kan publiko. Taini ang saro pang epektibong proteksyon. Urog na para sa mga mayo nin bakuna. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nasa 600 na jóvenes kaibanan na ang SK officials kan 26 na barangay kan Pili Camarines Sur nagpartisipar sa Summer Youth Camp. Kandaman sa kalamidad, emerhensya asin pangangataman sa kapalibutan itinukdo sa aktibidad. Uyan report ni Chris Novello. Nasa 600 na jóvenes ang nagtiripon sa 19th year kan Summer Youth Camp sa Pili Camarines Sur. Pig-organisar ang aktibidad kan Local Youth Development Office kung saan nagpartisipar digdian mga jóvenes gikan sa manlain-lain na barangay kan Banwaan. First-time participant sa youth camp si Jerel Velasco na inaprobitsa ang aktibidad nganing may extracurricular activities ngunya na bakasyon. Dalan man subot ini nganing makabilog ning camaraderie sa iba pang jóvenes sa Pili. Super enjoy naman po and nakikipag-ano na po kami, communicate sa ibang barangay like Anayan and sa mga ka-cluster po. Digdi pigtuktuan man kan PFP asin iba pang partner government agencies ang mga jóvenes sa kaandaman sa kalamidad, emerhensya asin pangangataman sa kapalibutan. Dakulon po sindang mapupurot na adal kasi ini po pinaagi po para maging mas mapamaray po asin ma-develop ang saro sa mga jóvenes para mapamaray asin matauhan sinda ning magayon na learnings. Ito yung pinaka-biggest takeaway ko talaga ito is how you're going to empower pa si mga nasasakupan mo. Especially as a teacher person,
Natutukdoan mo si youth mo on how you're going to delegate na on their own, they can stand on their own. Nagpuon ng Summer Youth Camp Kasud maasin matapos sa aga Hunyo 15. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Training kan mga estudyante para sa pagtugtog nin drum and lyre asin pagkawat nin badminton pigo prisir ngunyan kan sarong eskwelahan sa Naga City. Pagkakaigwan nin siring na aktibidad, mas nagtatauman subuot nin kabuluhan sa bakasyon kan mga imbweltong estudyante. Uyan report ni Jessica Kalinog. Sa Hulyo 29 paan balik eskwela kan mga estudyante sa pampublikong mga eskwelahan. Alagad ang mga miyembro kan Drum and Lyre Corps kan Don Manuel I. Abella Elementary School. Nag-back to school na? Sa pagtugot kan mga magburang, poon Hunyo 13 hasta Hulyo 26, anpirang mga estudyanteng parte kan DLC, masa irarom sa summer training program sa laog kan eskwelahan. Sigun sa band trainer na si Jericho, mas paborable na ang training, pigigibo, mantang bakasyon ang mga estudyante. Parang wala rin silang pressure sa pag-aaral kasapos po dito. Parang babalansin nila yung pag-aaral po nila saka dito. Approved ang ngani digdian supportive parent ni Almer na si Mommy Mercedes. At least medyo naiwasan ang paggamit niya ng gadget, tamay na pagkakaabalahan siya ngunyan na summer. And saro pa, naiwasan din niya maiiwasan din ang magkaraming pagmadali na ang event. Para alam ko na po nung gagawin sa lyre po. Ang 12 anyos na si Audrey, mas trip mandaan na magsairarom sa training ngunya na bakasyon kaysa magparatinir sa nasa saindang harong. Halimbawa, may practice. Pagkatapos po ng practice, pwede naman po kami nga na mag-rest na po sa bahay. Apwera sa training camp kan DLC, may summer training man para sa mga interesado sa badminton. Ang mga gamit sa pagkawat asin pagtugtog, pigpapasubli kan eskwelahan, asin ang nagsusupervise, ang mismong principal. Nakakagibo po sinda ning sa indang free time nin mas pakinabang na may physical activity sa mga atin. Klarong nakasurat sa hinagad nindang permiso na mayong paratukdo na imbwelto sa training camp na ini, kumo istriktong pag-utob sa kasuguan kan DepEd na uninterrupted vacation kan mga paratukdo. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Maswerteng day na damay ang pigigibong harong sa banwaan kan Virac Catanduanes. Ang mga gamit kaya sa konstruksyon, arog kan pintura asin iba pang kagamitan na nakatambak sa luwas kan pigigibong harong ang biglang nasulo. Tulos man na nakaresponde ang BFP sa lugar, kaya diin na naglakop pa ang kalayo. Sa ibong kaini, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad, tanganing maaraman ang pigpunan kan nasambitan ng kasulo. Scholarship program na matutok sa kaaraman dapit sa cybersecurity, piguhurot kan TESDA na maiuprisir na sa Bicol Region, urog na sa tahaw kan makabagong teknolohiya. Uyan istorya ni Jessica Kalinog. Saro sa pigtututukan ngunyan kan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, iyo ang new emerging skills priorities. Siring na sanakan dapit sa cybersecurity. As you know, every now and then nagkakaigwa kita kay mga issues duman sa cybersecurity. Ang mga tao ko niyan, ang business ninda, and every aspect of life involves going online. So kay puhan, may counter kita duman sa mga threats na naglalaog by educating our beneficiaries. Igwanan in competency standard para digdian TESDA Region 5. May pag-uulay naman kaibanan ang training delivery partners kan ahensya na igwanin related qualifications. Ang pagkakaigwanin mas hararom na kaaraman dapit sa cybersecurity, makakatabang man subuot, nganing makalikay sa maniba-ibang cybercrime, sigon sa Regional Anti-Cybercrime Unit kan PNP. Alagad kaipuhan daan na magkaigwanin malinaw na regulasyon kaini, tanganing masyertong dai magagamit sa maraot, ang matitipo na kaaraman kan mga maaprobitsar kan programa. Igwa pa din ng security duman sa mga makralase. And dapat mabibistado ta kung sa irisay iyan. Since pigo-offer pa lang, maaraman ta na kung sisay itong mga tao na to para for future reference, igwa kitang susugan.
may pondo na subuot ang TESDA Central Office para sa Cybersecurity Scholarship Program. Pigahalat na sanaman ang project proposal kan TESDA Region 5 nganing regular na ining may opresir sa rehiyon. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nakaresibe nin tigsararong unit nin dump truck ang 55 barangay sa syudad nin Ligao. Mauot kaya kan lokal na gobyerno na maging organisado ang solid waste management sa kada barangay. Mantang mas magiging epektibo man ang pagkolekta nin mga basura pasiring sa waste facility o dump site. Pwede man sumuot gamiton ang mga lunadan na ini sa farming activities asin tuyong igwan nin emerhensya o kalamidad. Mientras tanto, sa Sitio Palumbanes, Barangay Toytoy, Karamuran, Catanduanes, imbes na maging problema ang mga basura. Ginamit ini kan mga residente tanganing mas mapagayon ang sa indang lugar. Nagpatiribayan kaya ang mga ini sa ginibong Interpurok Beautification and Cleanliness Contest, kung saan ibinida digdi ang creativity asin tibay kan mga residente. Positibo man ang mga otoridad na sa paagi kan siring na programa, mas matutukduan ang mga residente na maging responsable sa pag-aapon kan sa indang mga basura. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Happy weekend mga kapuso! Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.